Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 7, simula versikulo 1 hanggang versikulo 7. Sinabi ni Yahweh kay Moses, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sasabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron. Siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis sa Ehipto. Ngunit pagmamatigasin ko ang Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan at mga Israelita. Makikilala ng mga Egyptyo na ako si Yahweh. Kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita. At ginawa ni Moses at Aaron ang lahat ng inuutos ni Yahweh. 80 taon si Moses at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. So, sinabi na dito ni Lord kung ano ang purpose niya, kung bakit papalayain niya yung mga Israelites. At kung paano niya ipapakilala ang kanyang sarili doon sa mga Egyptians. At yun na nga na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Egyptian at sa Paraon sa pamamagitan ng mga kabalaghang pinagawa niya kay Moses. At ganun nga ang nangyari. Napalaya nga ang mga Israelites sa pagiging alipin doon sa Ehipto. At yung Egyptians naman ay naranasan nila ang bagsik ng kapangyarihan ng Diyos. So, lesson learned. Huwag nyo gayahin yung mga Egyptians na hindi kumilala sa Diyos. Oo, nakilala nila ang Diyos, pero at what cost? Sa pamamaraan ng parusa. So, ganyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Nakilala nila ang Diyos sa pamamagitan na pagbigay niya ng parusa. Pero on the other hand, syempre yung mga kumikilala sa Diyos, sila yung pinagpapala ng Diyos. Hindi lang protection or provision, pati generational blessing pa. Kaya pati ang sunod na salinlahi, pinagpapala pa rin ng Diyos. So sa mga naglilingkod sa Diyos, congratulations, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan.